Pangarap mo ba na makapunta sa bansang Italia pero kulang ang iyong budget? Pwes, hindi ka nag-iisa. Kaya, samahan mo kami sa aming trip at dadalhin ka namin sa bansang iyong inaasam-asam. Wow! Alas 7 pa lang ng umaga ay tumulak na kami ni Mikay papunta sa ating destinasyon. Nag-NLEX kami upang makaiwas sa traffic sa MacArthur Highway. Lumabas kami sa Santa Ines exit. Babagtasin lang natin ang daan sa arkong iyan at pagdating sa stoplight sa may harap ng Mabalacat Public Market, tayo ay kakanan. Sa dulo ng Bamban Bridge, approximately 100 meters, papasok tayo sa unang kanto sa kaliwa sa gawin ng grotto na nasa Burol. Heto't narating na nga natin ang ating destinasyon, ang Goshen Resort. Nagbayad lang ako ng 300 pesos para sa aming dalawa ni Mikay. Dito lamang sa kanilang reception area. Heto nga pala ang kanilang mga rates. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapunta kami dito. 2019 noong unang nasilayan namin ang ganda ng Goshen Resort. Naging laman kasi ito ng mga balita at sa Facebook. Under construction pa ang ilan sa mga amenities noon, kaya nais kong makita kung ano-ano na ang nadagdag at nabago. Nasa Google Map nga pala ang lugar na ito kaya hindi ka maliligaw. Sa mga commuters naman, maaaring sumakay ng jeep sa May Angeles, Tau o kaya sa Mabalacat, Pampanga ng biyaheng papabamban Tarlac, bumaba lang sa Barangay Lourdes at sa kanto, mayroong mga tricycle na maaari mong masakyan. Hindi ko lang naitanong kung magkano ang pamasahe. Nakarating kami ng alas 8 ng umaga, kaya't mangilan-ngilan pa lamang kami. Ngunit pagsapit ng alas 9, dumami na rin kami. Picture perfect ang lahat ng spot dito, kaya madalas ginagamit ito sa mga pictorial. Kung nais nyo ring magstay dito, meron naman silang mga rooms na pwede nyong pag-stayan. Bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Goshen Resort and Hotel para sa ibang mga detalye. Iyan nga pala ang replika ng Colosseum ng Italy. Ang Colosseum ang pinakatanyag na Roman amphitheater. Ito ang lugar kung saan ginaganap ang mga laro ng mga gladiators noon. Kasama nga pala ito sa 7 Wonders of the World. Wow! May pintura na pala mga Roman soldiers ngayon. Ganito siguro katitipuno ang mga Spartans ng sinaunang Greece, gaya ng napanood ko sa 300 Spartans. Kapansin-pansin ang dami ng mga poste na tinatawag nilang mga column. Tara, panik naman tayo sa taas. Dito kapansin-pansin naman ang dami ng mga bintana ang arko, gaya ng sa Cafe Roma nila. Sa may kalayuan ay may natatanaw akong isang struktura na hugis dome. Pupuntahan natin yan maya-maya. Kapansin-pansin din ang dami ng mga human sculpture na siyang lalong nagbibigay ng Italian vibe sa lugar na ito. O ano, kumbinsido ka ba na nasa Italy ka na? Madami nga pala ang mga kainan dito pero medyo pricey nga lang. Kaya kung medyo tight ang budget nyo, mainam na magbaon na lang kung marami kayo. Marami namang mga benches sa table na pwedeng upuan at papagkainan. Ito nga pala ang kanilang pool area. Sadyang napakaganda dito. May mga estatwang babae dito na animoy mga nimfa. May mga malalaking bato rin na hugis muka katulad ng sa Easter Island. Nangahalina ang swimming pool. Gustong-gusto nang tumalon at maligo ng anak ko. Natatandaan ko noong college pa ako.
Nahook ako noon sa Greek mythology at lahat naman ng characters sa Greek mythology ay may mga counterparts sa Roman mythology. Kaya akala ko makakakita ako ng statwa ni Zeus o ni Jupiter dito. Pero wala. Mukhang debotong Kristiyano ang may-ari nito. Kaya walang estatwa ng mga Roman gods and goddesses. Yun naman ay hula ko lang. Kasi ang tanda ko sa Goshen, ito ay isang lugar sa Egypt kung saan tumira ang mga Israelites noong panahon ni Joseph the Dreamer. Hanggang sa panahon ni Moses. Ang Goshen ay simbolo ng favor at protection ni God sa kanyang mga tao. Ang buong Egypt, pinipinsala na ng peste ang kanilang mga pananim. Pero sa Goshen, wala ni isang peste. Ito ang lugar kung saan nagkabati-bati ang mga anak ni Jacob. Ito rin ang lugar na nagpakain sa buong Egypt sa panahon ng tagutom. Sadyang pinagpala ang lugar na ito. Subalit, ito rin ang lugar kung saan nakaranas ng operasyon ng mga Israelites sa mga taga-Egypt. Dahilan para ilikas sila ni Lord sa lupang pangako. Pasok naman tayo sa dome na ito. Ito yung first floor. Walang masyadong makikita dito, pero maganda ang view. Pwede mong busugin ang iyong mga mata sa luntiang mga burol. Tara, panik naman tayo sa taas. Kaya pala panay ang tunog ng bell. Kasi nakasulat dito na ring the bell if you are with your forever. Meron din dito mga love locks para sa mga lovers. Shoutout nga pala sa kapatid natin dyan sa Qatar na si Jun Gomez. Enjoy watching! Kasagsagan ngayon ng summer sa Dubai, kaya sadyang napakainit. Si Daddy kaya, saan ngayon ang trip niya? Magkikipag-birthday, yaw! Gutom na gutom. Ayan na yung pupuntahan namin, gutom na kami. Yan. Pasko na dito. Isa pa! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan. May dala na kaming Sharon lahat. Masaya na lahat. Oh, pagkita mo Sharon mo. Ayan. Puro Sharon yan. Bye-bye. Ang Goshen ay maalala natin sa dalawang paraan. Ito ay ang place of safety and comfort. Dahil dito sa lugar na ito, dinisplay ni God ang kanyang katapatan at pagmamahal sa mga Israelites. Sa kasamang palad, ang Goshen ay nagsisilbing temptation din sa mga Israelita. Na kapag ang pagsunod sa utos at kalooban ni Lord ay mahirap, pilit nilang nais bumalik sa kanilang place of comfort, ang Goshen. Ikaw? Oo, ikaw. Ano ang Goshen mo? Thank you for watching. Like and subscribe.